Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Good morning guys! So live kami ngayon sa PUP. Ngayon mag-vlog lang naman kami, reminders tulad ng sinasabi ni Small Loud no bashing! Excited lang naman kami i-share sa inyo yung mga pinagdaanan namin, yung mga paghihirap talaga namin matapos na to. Tatlo nga pala is in daily lesson log, module of instruction, tsaka syllabus. Di ba guys? Yes! True. Sobrang important ang documents na to kasi piniprepare ito ng teacher natin bago pumasok sa klase. So for today's video, gagawin natin to at maranasan natin ang process of planning it. Sa video na to, makikita nyo kung paano kami nagtulungan, kung paano namin pinaghatian yung mga tasks, kung paano namin ginawa yung mga kailangan documents, at kung paano namin sinamahan at tinulungan ng isa't isa hanggang sa matapos lahat to. Pag-uusapan din natin ang layunin ng bawat dokumento, kung paano nga ba namin ito ginawa, at ano yung mahalagang maaari natin matutunan. Kaya, stay put lang kayo dyan. Kayahan nyo kami i-help sa inyo at nag-journey namin about this project. And watch out para sa mga tips na pwede namin nabigay. Ano, tara? Tara! So, nakita namin yan tapos, syempre, na-stress agad kami. Imagine, tatlo yung gagawin. PDL, MOY, and syllabus. Kaya, ayun, tulong-tulong kami para magawa ng activity na to. Pero in fairness, mapapansin mo, connected talaga yung tatlong gawain na yun. Kaya, cooperation and communication is must. Yeah, I do agree. Well, of course, every one of us may kanya-kanyang parts depending on our best. And sa part ko, I choose to volunteer on making syllabus kasi I'm a type of person na organize, I like to organize things para align siya to everything. So ako naman yung gumawa ng matrix of objectives, no, and instruction, or kilala siya sa MOI. So mahilig kasi ako sa mga bagay na connect-connect, na-challenge ako dito, and kailangan kasi natin i-align yung objective, yung teaching strategies, at kung paano susukatin kung effective ba talaga. Ako naman, nagdoon ako sa DLL or Daily Lesson Log dahil gusto ko makita kung ano yung actual na takbo ng isang klase. At sa bawat isang minuto, bawat tukbang kasi parang nagsisilbi sa ating blueprint ng isang guro. Detalyado at practical. So ako naman yung na-assign as project manager. Diba? Kaya talaga yun. But, pinag-ship ko lang na nagtulong-tulong talaga kami kung ano yung gawa namin. Pero hindi ka tumalit sa deadline. And yung mga nagsagot namin is, pinag-ship talaga namin na yung bawat isa is nagbibigay ng feedback sa bawat draft na ginagawa ng sa bago namin yung 5 minutes. Sa kanya-kanyang bahay na kami gumawa para pwede namin gawin anytime. Yung syllabus, sa kanya pala talaga nakabase lahat, no? Yung ano ang inaasahan mong matutunan. Ang mga paksa, kada linggo, sistema ng pagbibigay ng grado, patakaran sa klase, at mga kagamitang pangkatuto. Yung mga ganun ba? Yup, just like making master guide to syllabus. Need ko pa rin mag-consult kay kunwaring curriculum guide and yet needing identify and learning competencies nito. In actual fact, I created weekly lesson plan, then inayos ko rin kung paano binibigyan ng grade ang mga estudyante in their participation, quiz, and project. But, of course, I make sure na it is fair and balanced. Sa part ko naman sa MOI, sinigurado kong may kapartner na teaching strategy at assessment bawat objective sa syllabus. Halimbawa, kung ang goal ay ma-analyze yung tekstong pampanitikan, nilagyan ko yun ng group discussion at performance-based na activity. Pinag-isipan ko talaga kung paano magiging effective yung pagtuturo at kung paano masusukat kung nakuha ba ng students. Sa DLL, nakafocus ako sa isang aralin mula sa review of previous lesson hanggang sa evaluation at assignment. Lahat ay kailangan malinaw,
anong kagamitan ng kailangan, ano yung mga posibleng itatanong, at anong activity ang gagawin. Para talaga ako naghahanda ng isang on-the-spot na klase, nakakakaba pero nakakatuwa. So, ayun nga. After making sure na aligned talaga yung syllabus, MOI, at DLL, yung formatting naman yung inasikaso ko, pati na rin yung pagre-review at pag-double check ng mga files. Isa sa pinakamahalagang natutunan ko na ay ang lesson planning ay hindi lang basta-basta lang talaga. Nako, syempre bawat bahagi ng DLL, MOI at syllabus ay may mahalagang papel sa paghubog ng pagkatuto ng mga future estudyante natin. The most is the importance of clear and organized structure. Because sa paggawa ng syllabus, kailangan kong mag-isip hindi lang bilang isang guro, bilang isang estudyante na rin. Para sa akin, itinuro ng MOI na dapat palagi tayong magtanong kung tinuturo ba talaga natin yung dapat matutunan at nasusukat ba natin ng tama ang layunin. So dito pinilit kong maging mas intentional at consistent. Para sa akin naman, sa paggawa ko ng DLL, mas na-appreciate ko talaga ang mga guro. Dahil bawat minuto ng klase, alam mo na may purpose. Bawat activity, tanong, may dahilan kung bakit ginagawa. Dahil plinano ng maayos at dahil dito, mas nagiging maayos ang klase. Pinaka-highlight naman sa akin is yung collaboration namin. Maganda kasi na nakikinig talaga kami sa isa't isa, nag-share ng ideas, bigay ng feedback, kaya naman naging magaan din talaga yung atmosphere habang gumagawa kami. So, doon ko na-realize na ang teaching, hindi kailangan solo. So, kumbaga, mas solid talaga pag nagtutulungan. Ito ang mabilis naming tour sa aming final output. Ito ang MOI kung saan itinutugma namin ang bawat paksa sa mga teaching method at assessment tool. Bawat cell sa table ay bunga ng masusing pagpaplano. Sinisigurado namin magkakaugnay ang tatlong dokumentong ito, ang syllabus, MOI, DLL, para iyan ang susi sa epektibong curriculum planning. Actually, itong project na to, nagbibigay siya sa amin ng tunay na karanasan sa pagpaplano para sa pagkatuto. Hindi lang siya tungkol sa mga content, kundi rin sa strategy, sa structure, at kailangan may puso. Yes, ngayon naman, mas handa na rin kami gumawa ng mas makabulong aralin na talagang makakatulong sa mga mahalagang hakbang ng pag-aaral. Kaya, so kung may ganito rin kayong project, tip namin is una, sumiyan siya ng maaga, second is keep track with your members, and third, sabi-sabi niyo kayo gawin kung ano man ang gagawin. Ayun. So, maraming salamat sa pagsabot nyo sa aming paglalakbay. Sana ay nakatulong tong vlog namin na to para maintindihan nyo yung proseso ng paggawa ng DLL, tsaka MOI, tsaka na syllabus. Hanggang sa muli, happy